Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. Thank you, Lord, for giving to us a great privilege and opportunity today that you bring me here safe by your grace and mercy to the first leading prayer of the Holy Beloved Pastor. Thank you so much, Lord, that you anoint every part of the service. You bless us, Lord, the moving the Holy Spirit, Lord. During the song of the choirs, testimony we heard, Lord, the give your touch suffering. Thank you so much, my God. You always been with us. Pangako mo yan. That you go before us and always there. Thank you, Lord. Please anoint the humble servant to deliver with love and mercy to the brethren. I bind Satan, cast out hindrances. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, or thanksgiving, and majesty only to our loving God. Our dearest Savior, give the honor and respect to our dearly beloved Roman Evangelist, will this Son Almeida, and time prophet of our loving God, and will us remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Stan Pastor Leko Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family, and I greet also my beloved family, my beloved co-preachers, co-workers, and so all of you, my brothers in Christ, sa lahat po ng mga webcast viewer natin na nanood sa buong daigdig. Magandang araw po sa iyong lahat. Palakpakan po natin ating malapay na araw. Manamalang araw nga ito ay sagrado because we celebrate days every last Sunday of the month na iniwan ng Panginoon sa salita niya. You must to remember it. Alalahanin palagi natin, mga minamahal. Itong komunyon, ang tawag na Holy Supper, komunyon also known as Eucharist or the Lord's Supper. Is symbolic reenactment of the Last Supper. Ang mga pag-simbolo ng mga pangyayari sa unang panahon in the Last Supper of our dearest Jesus sa mga apostoles. Amen ba? The bread and the wine or the grapes or the juice used in communion represent the body and the blood of Jesus Christ. So tayong Kristiyano, we must to remember this or participate in Jesus' sacrifice on the cross by taking communion. Bilang mga Kristiyano, kailangan alalahanin natin ito. And you must to put it in remembrance in your mind na kailangan we must to participate. Amen ba? In Jesus' sacrifice on the cross by taking this Holy Supper or communion. Amen? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil once a month lang kaya nagtitipon kita, dahil importante ito. Na sa bawat katapusan sa bulan, kita ay ma-renewed, ma-refresh, ma-revive, ma-cleanse, ma-purify, ma-justify ang ating mga puso upang sa sunod naman nga buwan, another pakibaka. Hindi natin alam kasi after the Holy Supper, bakit pinintulutan to? Sabi ng pen, please do it and remembrance of me. Nagsama-sama tayo. Hindi alam. After ng Holy Supper, baka mag-rapture. Babalik ang Diyos. So, makasigurado ka na. Dahil bakit? Nakapagsisi ka. Nakainulsul ka. Nakaparty ka sa sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bigyan natin ito ng halaga. Importante po ito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Sa isip mo nga, you are guilty or convicted of having sin or committing sin, mga minamahal, magsisi ka. Mangilonsol ka. Ask forgiveness from the Lord. Ay gusto mo na ito mapatawad, gusto ito maging malinis ang puso, gusto natin maging banal. So, pumunta tayo sa sambahan, sumamba tayo, dahil ang purpose natin, para sumamba, para malinis ang puso natin, so we must to take and participate this Holy Supper, para mapatawad tayo. Anytime, babalik ang Diyos. Madala tayo sa langit. Ito naman yung purpose natin, yung kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon.
Ngayon, bakit nandito tayo? Ang ating mensahe sa araw na to, yung ginatawag na the highest act of worship. Ang pinakamataas nga ginaganap natin sa pagsimba. The highest act of worship. Ano bang pinaka-highest act? Pinakamataas na dapat gawin nga buhat ito, gawa sa pagsamba ay ito. Pakibasa sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Hindi lang Bible reader. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 12, ang talata ay 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. The highest act of worship is this. Sabi ito sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, by the mercies of God, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siyang inyong katampatang pagsamba. Amen ba? Amen. Sunod sa 2. And be not conformed to this world. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Tandaan yung salitang, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Bantayan niyo yung salita ng Diyos, mga minamahal. Bakit tinawag ito, it is the highest act of worship? Pinakamataas na dapat gampanin gawin ng tao sa pagsimba. Una-una, if we here in the church, dahil simbahin natin ang Panginoon, kaya una-una mong ibigay ang iyong buong katawan. Amen ba? By the mercies of God. Hindi dahil sa atin, by the mercy of God. Sa awa ng Diyos. Amen ba? Na atin ipresenta. Pag dito kayo sambayan, sa bahay, sambahan, ginapresenta nyo. Present your bodies a living sacrifice. Present your bodies. Bodies, sabihin, as a whole. Eh kung body lang, isa lang. Bodies, a living sacrifice. Buhay nga hain, halal. Banal, holy, acceptable unto God. Katanggap-tanggap, kaya-aya sa harapan ng Diyos. So if you are in the church, lalo ka ron, Holy Supper. Ito'y sagrado, banal. Kaya bang nandito tayo, mga situit, nga ngayong nagsimba ka dito, niprepresenta mo ang buong katawan mo, hallelujah, nga ito'y sakripisyo nga binigay mo sa Diyos in the whole half day of our service. That is our purpose, our main purpose, why we are here. Hindi dahil pumunta ka lang dito para ano? Hindi sa mga bagay-bagay, kundi ang imong pinunta dito dahil gusto mo buhay na hain, ibigay mong buong katawan mo dahil gusto mo sambahin ang Diyos. Amen ba? By the mercies of God, sa awat habag ng Diyos, nandito tayo ngayon.
Nagpuri tayo, nakinig tayo ng patotoo. Lahat ginawa natin. And this last part, dapat sincero kang makinig ng salita ng Diyos. Kaya itong salita ng Diyos, ito pong pagkain ng ating mga kaluluwa. A living sacrifice, buhay na sakripisyo. Kaya nagsakripisyo tayo, mainit, di ba? Namamaypay tayo, pinapawisan tayo, napapagod tayo. Amen. Dahil ang pagsamba, it required sacrifice. Tayo, buhay na hain. Our bodies is a living sacrifice. Din ito'y banal, holy. Kaya dapat, abang dito ka, banal ka. Malinis ang puso mo, malinis ang isipan mo, wala kang iniisip na masama, hindi ka namamantay ng iyong kapwa, wala kang iniisip na intriga, wala kang iniisip na anong paman, wala kang nakitang masama. Then you present your bodies a living sacrifice. Holy, banal. Ang iniisip mo lang, makinig ng mensahe. Ang iniisip mo lang, magpagpuri sa Diyos. Sambahin ng Panginoon, madamang presensya para ma-revive ka. Makinig ka ng mga patotoo para ma-revive ka. Kapag uwi mo, mapatawad ka. Kaya dahil Holy Supper ngayon, you must to participate and take this bread, the holy bread, and the wine. Kaya gusto mo magsisi, kaya gusto mo maging banal. Kaya sabi nila, present your bodies a living sacrifice, holy, banal, acceptable. Ano yung acceptable? Ang kailangan ang pagsamba natin sa araw to ay kaaya-aya at katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. That our praises and worship makarating sa trono ng Diyos sa kalangitan. See to it, ng ating pagsamba ngayon, yung ating pagpresenta ng sarili natin ngayon, ay ito po'y banal at sakripisyo, at ito po'y kaaya-aya at katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. That is the highest act of worship. Kaya pag dito ka sa sampan, pag sumamba, itong gawin mo. Hindi lamang Sunday, kundi Wednesday or Friday, pumupunta ka rito dahil gusto mong ihain ang iyong katawan nga sakripisyo, banal at kaaya-aya sa Diyos. Kaya gusto mo sambahin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi dahil umaatin ka, para ano? Umaatin ka dahil gusto mong sambahin ang Diyos. Dahil gusto mong ipresenta ang buong buhay mo sa Diyos. Sakripisyo, banal at kaaya-aya katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya na yung Panginoon, binigay niyang buong buhay niya. Namatay siya, naghirap siya, nagsakripisyo siya, binigay niya living sacrifice hanggang until death, binigay niya sa Ama para for living sacrifice. Para ano? Hinain niyang sakripisyo. Para ano? Matubos tayo sa ating kasalanan. Galing sa lusak ng kasalanan. Galing sa iba-ibang problema ng buhay. Kasalanan ating ginawa. Just because of one man sacrifice sa ating mahal na Panginoon. The passion of Christ. Ang kanyang paghirap, naligtas tayo. So ano po ang ating iganti sa Diyos? Ano po ang ating iganti? Yung ating rin buong katawan ito. Ipresenta natin, ialay natin sa Diyos, buhay, sakripisyo at banal, kaya-aya katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Sa dulo, which is your reasonable service. Ang ibig sabihin ng reasonable service, mga minamahal, ay makatarunganon, makatwiran, katampatang, karapat-dapat na pagsimba. That is our free will and prerogative. Yan ang ginatawag natin nga, that is our sensible choice. Sensitibo nga ating pagpili, nga ating sambahin ang Panginoon na naging reasonable service natin. Reasonable service. Kaya pa hindi mo sambahin ang Diyos, wala kang reasonable service. What is your reasonable service? Why hindi ka sumamba sa Diyos?
nga nakasulat na mismo, which is your reasonable service. Ito ang katwiran, katarungan, katampatang pagsamba mo sa Diyos. Wala na iba. Kuya, hindi ako nakasimba dahil busy ako. Kuya, hindi ako nakasimba kasi busy ako sa trabaho. Hindi ako makasimba ng Miyerkules dahil paglabas ko sa school, alas 6 na alas 7. So wait, saan yung reasonable service mo? Wala. Ang pagsamba, pagbigay ng buhay mo sa Diyos, sakripisyo, yan na po ang reasonable service mo. Ikaw na mag-reason out sa Diyos, hindi sa tao. Isayo yan. That is your prerogative. Gampanin mo, gawin mo, buhaton mo, you do it. That is, which is your reasonable service. That you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Na kailangan katanggap-tanggap, kaaya-aya sa harapan ng Diyos pag pumunta ka rito. Kaya wala kang i-reason out because ang Diyos na mismo nang conclude na you must to present your body as a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. Ikaw po ang manggawa yan. Giplas na. It is the highest, ginawag na highest act of worship. Kaya kuminsan kasi, mag-preach tayo dito, sabihin nyo masyado stricto si Brandy. I'm not strict in preaching. Pinapangaral ko lang yung aking nababasa sa Biblia. I'm just only explaining. I'm just only preaching. I'm just only teaching. Hindi po ako ang gumagawa ng salita ng Diyos. Nakasulat na yung salita ng Diyos. I'm just only elaborating. I'm just only explaining what is written in the Bible. Kaya the Bible say, ang salita ng Diyos, inspired by God, the scripture, inspired by God, for teaching, pagtuturo, for correction, to correct. Amen? To reprove, ano yun? Pagsaway. To rebuke, pagbadlong. Amen? So that the children of God will fully furnace into all good works. Upang yung mga anak ng Diyos fully mabuo, maganap, kung sa Bisaya matibuok, fully furnace, kumplito na. Furnace, kumplito na. Sa ano? Sa mabubuting gawa. So hindi ka sumamba, wala nang aral, wala nag-correction, wala nagturo, wala nag-rebuke, wala nagpaalaala, hindi ka mabuo, magagawa ka ng mabuting gawa sa harapan ng Diyos. Because ang Word of God, itong nagtuturo, itong nagtutuwid, itong magpapaalala. With all sacrifices, with all sacrifice of doctrine. Doktrina sa Diyos. So that, really and truly, the man of God or the child of God will fully furnace into all good works. Naintindihan nyo ba, mga minamahal? Amen ba? Mahirap sa kalagayan ng isang preacher, hindi niya ipangaral ang nasulat sa Biblia. Sabi nga ni Brother Piri, hindi tayo nagbibiro. Amen? Kaya lahat na sinasabi ito, puro paalaala. Paalaala. Admonizing. Ang admonizing, paalaala. Pagtuturo, pagtutuwid. Para masangkap. Fully, masangkap. Ang lahat ng Kristiyano sa mabubuting gawa. Hindi mag-isa ng kaaway. Palakpakan natin Diyos. Amen ba? The highest act of worship. Ulitin ko I beseech you, brethren, by the mercies of God, sa awa ng Diyos, that we present our bodies, buo yan, living sacrifice, holy, banal, acceptable unto God.
which is your, you, sa inyo, your, sa atin, reasonable service. Ang Panginoon na mismo ang nagsabi, kaya wala ka na ipangulipas, wala ka na pwede irason. Kaya yung sinabi ng Diyos, pag ipresenta mong buong buhay mo, sakripisyo nga buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos, yun na yun ang reasonable service mo. Ibig sabihin, gawin mo yon. Gawin mo yon, ganapin mo yon, dahil sabi niyo, that is which is your reasonable service. Sa'yo na yan kung hindi mo gawin. Ikaw na ang manubag sa Diyos. Ikaw na mag-reason out sa Diyos. Gagawa ka ng reason mo. Pero ang Diyos, ginawa niya na, which is your reasonable service. Ang pagpresenta ng buhay mo sa Diyos, sambahin mo siya, banal at katanggap-tanggap. Pag hindi ka pa sumamba, hindi mo ganapin ito, bahala ka na mga tuwiran sa Diyos. You make your reasonable matter sa Panginoon. Kaya ginawag dito the highest act of worship. Simple lang naman ang pagsamba sa Diyos. Amen ba? Nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, araw-araw ganun ka, present ka sa bungan eh. Di ba? Hindi pa tayo nakilala sa Diyos. Araw gabi-gabi sa inuman ka eh. Hindi mo iniisip na wala ka ng pera. Araw-araw ka sa bungan, araw-araw ka sa kasino. Eh bagay, nasira ng ulo sa online sabong eh. Kaya sige na pangutang. Pag puhusan ng pera. Masira ang ulo. Da? Nagbababad sa online sabong. Wala namang kabuluhan. Eh naubos yung pera. Eh sige pangutang. Anong katwiran mo sa Diyos? Kristiyano ka. Imbis itong reasonable service mo, i-present mo yung buong buhay mo, banal, buhay sakripisyo, banal, kaya-aya, tanggapin, simbahin mo ang Diyos, yan ang dapat gawin mo. Marami kang reasonable. Marami kang ginagawa ng katwiran na ibang style mo. Kaya magkakasala ka sa Panginoon. That's why sa verse 2, may dugtong. And be not conformed to this world. Huwag ka makiuyon, makiayon sa sanlibutan. Naintindihan nyo ba? Kristiyano ka, ginagamit ka ng Diyos, nag-online sabong ka, ano yung nansabong? Sa Diyos o sa sanlibutan? Oh. Sabi ng mga demonyo, sa Diyos daw. Mahuli natin yung sa Diyos o sa demonyo. Mahuli natin. Mahuli mo kung sino nag-online sabi. Sabi niya, sa Diyos! Sa Diyos daw online sabong. Isipin mo. Yan ang sabi lang, hindi mo mahuli ang isda sa buntot. Mahuli mo sa bibig. Amin ba? Hindi makaintindi. Unconform and be not conform. Hindi ayaw makiuyon. Ayaw makihalubilo. Ayaw sundin ang sanlibutan. Amen. But, be ye transformed. Ano yon? Be ye transformed. Transform, ibahin mo. Baguhin mo. Renewing. I-renew mo. Baguhin mo. Ibahin mo. Transform. Renewing. Baguhin mo ang iyong pag-iisip. Na ikaw mismong gumawa ng mabuti. Ikaw that ye may prove. Ikaw mag-prove sa iyong sarili kung ano ang mabuti. That ye may prove. That you may prove. Ikaw yon, kita. What is good? Anong mabuti? At acceptable. Kaaya-aya, katanggap-tanggap, at perpekto na kalooban ng Diyos. So, naintindihan mo na, Kristiyano? Pag nagawa mo yan, yan ang tinatawag na the highest act of worship. Kaya hindi mo pwede mapresenta ang buhay mong sakripisyo nga banal kung nakiuyon ka sa sanlibutan, sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya, transform.
Ibahin mong buhay mo. Transform by renewing. Renewing, baguhin mo ang iyong pag-iisip. Baka hanggang dito lang, makitid yung pag-iisip mo, palawakin mo na ngayon. Baguhin mo na. Dukdukin mo ng martilyo yung utak mo para magbagong isip mo. Transform and renew your mind. That you may prove, ikaw mismo mag-prove, that you may prove, patunayan mo sa iyong sarili anong mabuti, katanggap-tanggap, kaya-aya, at perpektong kalooban ng Diyos. Mga minamahal, kung ako lang tanungin nyo, ayaw ko na mag-preach. Kaya ayaw ko mag-preach, magsalita, dahil baka masakitan kayo. Pero wala akong magawa. Whether I like it or not, I am the servant of the word. Alipin ako ng salita ng Diyos. Ministro ako ng Diyos. Wala akong magawa. I stand in my faith to preach the gospel, to defend the gospel, to defend the church, to defend the brethren. I preach! Tanggapin mo hindi, sumunod ka hindi, sa'yo na yan. Bahala ka. Kung magpatuloy ka, langit ka. Kung hindi ka magpatuloy, sa'yo yan. That is your sensible choice. Sa'yo na yan. Mamili ka. Patuloy ka, langit, o maghinto ka, impyerno. O you go to other churches. Prove yourself na sa tama ka, na nakagawa ka ng kaya-aya, katanggap-tanggap sa Diyos. Prove yourself or what is good, ang acceptable and perfect will of God sa sarili mo. Pero dito sa Biblia, tinuturo natin ito para malaman natin kapag dating ng panahon, wala tayong excuses. Wala rin kami panagutan, basta ituro namin yung salita ng Diyos. Because we are the servant of the word. Alipin kami ng salita ng Diyos. The minister, the preacher, the pastor is the servant of the word. Alipin ng salita ng Diyos. Ayaw mo rin, wala kang magawa, mapipilitan ka. You force. The God and the Holy Spirit will force you to preach the gospel. Pangaral mo. Yan ang ginawa ng mga pastor. Hindi kagustuhan ng mga pastor umakyat sa talipahulo. Pero inutusan siya ng Diyos. Sino ba naman gustong pumunta doon para magpakamatay? Sabi ng mga tao sa buong daigdig, si Pastor Almeida nasiraan na ng bait. Marami naman pangaralan sa Pilipinas na walang problema. Ba't wakyat pa sa doon sa crisis, sa hulo, sa mga hostages? Mag-offer pa ng bigas, mag-offer pa ng pera, para makapasok lang. Kung ang normal pag-iisip mo, sabi tao, sinaulo ka, magpakamatay ka. Sabi naman pa, hindi ako ang gusto, ang Diyos ang may gusto. I am forced to go there. In the lands of the Busay of the mountain of Talipahulo. Bakit? Hindi akong may gusto ang Diyos. Propeta ako ng Diyos, pastor ako ng Diyos. Pag sabi ng go, hindi ako makatanggi. Kaya inakyat ni mga pastor, nagpasting pa. Pero kay ginawa niyang kalooban ng Diyos at ang Diyos mismo muto sa kanya, hindi siya namatay. Buhay sila. Nadagsyonan sila. Yung kanyang plano na pag-pray ang mga hostages, na konverte si Robot, si Susukan, mga minamahal, nakita ng buong daigdig ang kapangyarihan ng Diyos through this ministry, to pray, beloved Pastor Pro, dininay ng sanlibutan, dahil ayaw nila maagawan sila ng gloria. Pero hindi po matago yung kapangyarihan ng Diyos until now. This coming October, mag-celebrate naman tayo ng ika-24 years ng Talipahulo. Tama, Brother Juan? Galing ka ng Manila. Hindi po. Brother Ben Gargar. Si Brother Ben, hindi lang siya masyado makarelate ng kanyang patutuo eh. Parang gina-nervyos siguro. Pero pag dalawa lang kayo mag-usap, mandarin. Beloved Opi,
I was assigned, bayaran siya ng 200,000. Kaya dati, he's a Sparrow unit na NPA. Papatayin nila, kunin lang ulo ng mga pastor. Kasama ng di Parini noon. Lahat siya kay Los Kamanmana. Pumunta siya doon. Kunita Astrodome, Lunita, lahat gawin niya. 9mm armas niya eh. Nagtataka siya eh. Tuwing ganunin niya eh. May nakita siya dito, dalawang malaking anghel. Malaking pakpak nagkukover sa mga pastor. Pakpak, hindi pumuputok ang kanyang baril. Sabi niya, baka jackpot lang to. Pinapaputok niya, putok. Sa Lunita naman, lapit siya doon. Tapos ka na sa akin. Nag-testify doon si Major Nugget na dating pulis niya kumakain ng tao, higop ng satanism, nakumberte si Major Nugget. Mamamatay ng tao yon, nga Major, nakumberte doon si Ben Gargar. Sabi niya, binakita niya pa, mala pastor. Ngunit, tuwing pitik niya ilang beses, pak, 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 walang lumabas na bala. Totoo ang Diyos natin, mala pastor, totoo ang propeta ng Diyos. Anong ginawa niya? Pumunta na lang sa likod, doon sa Dewey Boulevard, sa may dagat, pinaputok doon na nimi, pakpapak, putok man. Nakita niya ang ating mga pastor, totoong lingkod ng Diyos. Anong ginawa? Tinapon yung kanyang 9mm sa dagat, doon sa Dewey Boulevard. Nagpabautismo sa tubig sa ngalan ng Jesus. Ngayon, binago siya ng Panginoon. Nagpapagamit bilang adult choir, yung asawa. Sino magbibiro na maglingkod sa Diyos? Totoo ang Diyos natin. Sino hindi sasamba sa Panginoon? Nagrabe na patunayan na natin. Napatunayan natin sa ating mismo sarili. Kaya sa Bible, you prove yourself and you be proved what is good, anong mabuti. Acceptable, kaya-aya, katanggap-tanggap, perfect will ng Diyos. Himpit nga kabuton sa Ginoo. Patunayan na natin yun. Kampanin natin, that is your reasonable service. Kaya mga kapatid ko, itong mga pangaral naman, ito'y paalaala naman to. Nakasulat sa Biblia, it's only an admonizing. Yung mga preaching, that is paalaala lang. Pahinumdum pa kung sa Bisaya. Hindi makalimot. Kaya may sabi ni hindi pwede na walang giving. Hindi pwede walang ma-exhort sa giving na turuan ng kapatiran dahil minsan makalimutan natin. Because we are just only human, sometimes we forget. Tao lang tayo, makalimutan natin. What is the perfect will of God? What is good? Madala tayo ng demonyo eh. Kaya sabi ng Biblia, para makabigay ka ng highest act of worship, itong gawin mo. Be not conformed to this world. Habang sumasamba ka, binibigay mo sakripisyo, ang sarili mo buhay sa Diyos banal at kayaya, layuan mo ang sanlibutan. Huwag kami ayon sa sanlibutan. Be not conformed. Huwag mo sundin, huwag mo ayunan ang sanlibutan. But be transformed. Baguhin mo na. Ibahin mo na. Transform and renewing. Dalawa yon. Transform, ibahin mo, renew. Babaguhin mo ang iyong pag-iisip. Kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap, at perpektong kalooban ng Diyos. Para pagdating ng Panginoon, anytime tutunog ang trumpeta ng Diyos, una kang makarinig. Bakit? You present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, for which is your reasonable service. And you are not conforming to this world, but you are transforming and you're renewing of your mind for what is good, acceptable, and to the perfect will of God. Mga minamahal, ang paglingkod sa Diyos, simple lang. Pag maintindihan mo,
Kung hindi mo maintindihan, kahit tapos ka pa ng abogado, tapos ka pa ng engineer, tapos ka ng anong klaseng kurso, pag hindi mo buksan ang puso isipan mo sa salita ng Diyos, marunong pa sa iyong walang pinag-aralan nga sumusunod sa Diyos. Kaya tingnan mo, sino yung tinawag ng Diyos, mga apostoles? May pinag-aralan ba? Ha? Bakit yung tinatawag ng Diyos? Mga simpleng tao, dahil walang kayabangan. Walang pinagmamalaki. Si Pedro, si Juan, Santiago, walang alam. Walang iniskulahan kahit grade 1. Ang master lang nila, magtahi ng lambat. Walang alam. Yung may alam lang, si Mateo tax collector sa biyayar, pero mangluloko naman, mangilad naman, pero sumunod din. Si Lucas, yun ang doktor, pero tinalikuran yung pagka-doktor, sumunod sa Panginoon. Di-abandon nila ang profesyon, nagpakumbaba. Doktor, si Luke, doktor, pero sumunod sa Diyos. Si Pablo, nag-iswila kay Gamaliel, he is a lawyer. Nag-practice sa law, tinuruan ni Gamaliel, the master of law. Pero nung tinawag ng Diyos, hinulog sa kabayo, nabulag siya. Nagbabautismo sa mga apostoles, paglihas gumaling, sumunod sa Panginoon. Nangaral ang Ebanghelyo. Kaya siya mismo nagsabi, lahat kong abot sa buhay, everything I gain, I counted loss for Christ. Lahat kong profession abot sa aking buhay, inisip ko na lahat lugi. Kalugihan I counted loss for Christ. But dang, anong dang? Itilang, dumi, just to reach the excellency of Christ, upang maabot ko lang ang pagkahalandlo ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang paglingkod sa Diyos. Kalimutan mo kung sino ka. Kalimutan mong natapos mo. Sumunod ka sa Diyos. Buong pagpakumbaba. Pag sumunod ka sa Panginoon, magkaroon ka ng highest act of worship. Gagampanan mo to, maging maganda ang buhay mo. Pagpapalain ka pa. Hindi mo to maganap, yung the highest praise, act of praise. Hindi mo makampit ang kumplitong 99% ng pagpapala. Plus 1%, langit na yon. Simple lang naman ang paglingkod sa Diyos. It's a matter of humbleness. Pagpakumbaba lang. It's a matter of humility. Pakumbaba lang. Kaya wala naman tayong pagmamalaki. Amen? Si Pablo, tinalakuran, abogado. Si Lucas, doktor, tinalakuran. Si Mateo, tax collector, kanilimutan. Sila Pedro, Santiago diyan, walang alam Tingnan mo si Judas, kay mangluloko. Kaya, nag-suicide. Pag mangluloko ka, hindi ka maging sincero sa Diyos. Maging katulad ka ni Judas. Kalabanin mo ang Diyos, kalabanin mo ang iglesia, kalabanin mo yung ating mga pastor, kalabanin mo mga preacher. Nako, maging paras ka ni Judas. Si Judas, grabe, hindi na madala sa remorse. Ano yun? Wala nang pagsisisi. Kaya nagbigti, nag-suicide na lang. Siya mismo ang kinonsensya, siya ang ginawa sa Panginoon. Imagine, hinalikan niya pang Panginoon, tapos tanda pala yun, ngayon ang si Jesus, dakpin nyo na, para patayin. Imagine, grabing ginawa. Kinalulo ang Panginoon. Grabe. Akala niya mapatawad siya. Nung nakita yung Panginoon, hinuli niya, palungkot-lungkot siya, kawawa naman Panginoon, lapitan ko to, hindi na, huli na. Huli na. Kaya sabi ng Biblia, we cannot do it with remorse. Hindi na kaya masisihan ang kanyang kasalanan. Terribleng ginawa. Ngayon, nagpakamatay pa siya, lalo
laking kasalanan yung magpakamatay. Hindi naman ka may-ari ng buhay mo, bakit magpakamatay ka? Dahil because of conscience. Dahil sa ginawang kasalanan, nakonsensya siya. Kaya nagpakamatay. Kaya wala gid di badatnan yung tao na nagmayabang. Disgrasya at kamatayan. Plus, impyerno pa. Pag tayo sumunod sa Diyos, present our bodies, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind for what is good. Anong dapat gawin niya mabuti? Amen? Acceptable, kadawat-dawat, katanggap-tanggap sa Diyos, ang perpektong kalooban ng Panginoon. Yan ang simpleng gawin lang natin. That is the highest act of worship. Kaya kung sasamba naman kayo sa Panginoon, gawin nyo ng pinakamataas yung gawin para sumamba sa Diyos. Ito yung binasa ko sa inyo. Romans chapter 12, verse 1 up to 2. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Sa Biblia, baguhin nyo ang inyong isipan, ibahin nyo ang inyong kagalingon, patunayan mo siyang sarili karon adlaw, kung anong mabuti, katanggap-tanggap, perpektong halimbawa, kalooban ng ating Panginoon. O Diyos, habang ako'y magaling mo, ano ako'y nagmamahal sa iyong lubos. Hallelujah. Sa una, hanggang ngayon, kasama ka at dakilang pag-ibig ko'y
Mga utos singgit na rin. Hallelujah. Jesus, magsisi tayo minamahal. Pasensya na kayo mga minamahal. Ako lang bawiin yung nasalita o kanina. Hindi ko dapat banggitin yung mga salitang sinabi ng mga tao sa malapastor. Ang malapastor mo ni, dapat sinabi ko lang maraming salitang masama ang binanggit nila sa malapastor. Pero pinatunayan ng Diyos ng malapastor natin ay totoong propeta ng Diyos. Totoong pastor siya natin na pinaglingkod, na nangunguna sa atin. At maraming mga masamang salita ang mga sinabi ng iba-ibang mga klaseng tao sikta sa kanya. Hindi inisip ni malapastor. Hindi siya na-discourage. Ang kanyang tinalima at sinunod ang utos ng ating mahal na Panginoon. Bahala na harapin niyang kamatayan. Hindi siya natakot sa kamatayan. Hinarap niya ang ipangaral ng Ebanghelyo. Kaya nagmatagumpay sila sa tulong ng mga tawa ng Panginoon na siyang totoong lingkod, propeta ng ating mga Panginoon. Pinagpala tayo ng Diyos sa ministeryo ito ng ating mga pastor, di lamang sa pastor, kundi siya apostol, evangelista, magtutudlo, mga ngaral, pastor, propeta. Natata. Jesus, mga minamahal, maging sincero tayo sa paglingkod natin sa Panginoon. Habang inawakan yung tinapay, sabi dito, na nagkapasalamat na siya. Kanayang pinikas-pikas ang tinapay at sinabi, itong aking katawan na nadurog dahil sa iyo, kainin natin ito sa pag-alaala natin sa Panginoon. Hawakan niyo yung grapes, ubas. Simbolo ito ng dugo ng Panginoon. Tumulo sa kanyang katawan. Ito makapagpatawad, makapaglinis sa ating puso, isipan, budhi at mga kasalanan. Pagkatapos sa hapunan, yang kinuha ang kupa at sinabi, ito ang kupa, yung bagong testamento sa aking dugo. Gawin niyo ito sa palagi, sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Hallelujah! Hallelujah! Sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay. Ang napagmasdan nila, si Kristo'y hinatulang babalik.
luna ng tingin at Sa bawat hakbang niya, Hallelujah! ako'y Jesus! naririnig. Purihin ka! Basta pagdurusa na tinahak na namatay siya upang tayo makatubos. Lagi tayo inisan sa krus ay naganap, naganap sa Hallelujah! Sa lakas, Jesus, Lord, siya upang tayo magtubos. Ay ilisan niya, nalilibig niya tayo. Jesus, sa lakas ng pagdurusa ay sa kapalaran. Jesus. Sa kapag sing it, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Mga minamahal, abang pinapadawat ko ang ating bisita, masinapay baguhan di at bisita, palapitin natin sa tunga. Mawala naman, stare, ibataas yung kamay, bayo imong kamot, imong dawato ng Ginoo, imong luluwas. Habang kamo magkaigsunan diya, mga muyo kamo sa Ginoo, istoryahan ang Ginoo. Istoryahan yung Ginoo. Sabat kaday, sabihin mo, Esther, Amahan ko sa langit, sa ngalan ng Ginoong Hesus, Ginoo, salamat sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Nga kining adlaw gidala mo ako diri aron madungga nako yung pulong at makasimba kanimo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan nga ako nabihimo nga sala. So kada ko bata pahantod kining orasa. Ginoong Hesus, ginawat ko ikaw akong personal nga mangluluwas. Dios ug hari sa akong kinabuhi. Isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi, Lord. Himo ako anak mong tinuod sa kasing-kasing, sa binuhatan o kamaturan. Sa pangalan ni Jesus, sa dalay malapastor. Amen. Salamat, Lord, sa katawang taon to lumapit siya. Tawa sa iluwas sa Lord. Himo sa anak mong tinuod sa kasing-kasing ng kamaturan. Kasi magpanayang pangalagad kini mo, Lord. Luwas sa iyang tibok nga banay. Sa dalay malapastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Lord. Albisyo po, may 4 kariglamintong kaluwasan, pagtuo, paginonsol, o bautismo sa tubig. Nakita yung bautismo diya, o pang-apat, mapasaylo mo sala. Na may robi ang elisan, o ang sunod, madawat imong gasa sa balang espiritu. Ha? Padayon ka para palangin ang kalapagnon. Magtuta sa atong mga pag-ampo, sa atong mga pinanglanon, mga minamahal. Hallelujah! Panginoon, Jesus, hallelujah. Opo na kailan Diyos, sa mga Isus man ang Panginoon. So nadalangin ang aming dearly, beloved pastor, time prophet of God. Sa ganang amin, wala kami magawa, Lord. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Saan ba kami nagkulang, nagasalag ka mali, patawarin mo. Manapati mo dalay pang sumamo namin sa iyo. Magalingin mo aming karamdaman. Nung na si mga problema,
Baguhin mo kami, pagpalain mo kami. Aming negosyo, trabaho na buhay pagkitaan, Lord. Pangawakan mo kami, maging matatag kami sa maglingkod sa iyo, patulay. Nga mo ipresenta aming buhay sa iyo na buhay balad, Panginoon. Palagini kami, naglubos sa iyo rasa, dalahin mga pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Jesus. Pandong yung kamot sa ulong, isa nakataas, na tayo mag-rebuke with all power authority. Opo, malapay na baba, minsan ng pulit yung kapangyarihan sa amin, mga pastor, sa pangalan ni Jesus, I by the prop ng demons, infirmity, sickness, and disease, cast out from the children and the bite of Jesus. Be healed, be healed, be healed, right of problems. Bless the children, finance, and if sick, spirit, remove device, and poverty, life, Lord, weaknesses, in Jesus' name. Amen, Pastor Lord, hallelujah. Palagpakan natin Diyos, mami na mahal. Everybody say, praise the Lord. Dili po natapos sa ating Holy Supper, mami na mahal. Si taas ang kamot, mulokso kita, tulog ka bises. Singgit kusog, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mami na mahal, una po, mukuha muna kita ng special love offering. After special love offering, ay ang ating pledges po para sa ating 58th anniversary sa February, at ang last po ay ang ating mga finest choir. Magkaruling sila para atin din po yan idugang dito sa gastusan sa 58th anniversary po. Loobin natin, Panginoon. Mag-pray tayo sa ating special offering. Kasama na rin po yung ating mga 58th tsaka last yung mga choir. Opo na kilang Diyos, mas Panginoon, Panginoon, sa lahat mga kapatiran, hindi nagsasawa, nagbigay ng mga special offering nila. Pagpalain mo sila ng lubusan sa material sila bagay, return the blessing to them, or makatulong sila na may pagmamahal sa mga iglesia, Lord. At maging po yung pledges namin sa 58th anniversary para makatugang tulong kami sa Central Church darating na 50th sa February, Panginoon, at sa mga kagaruling ng kuhar. Pagpalain mo kami lahat, Lord, sa material, financial, physical, sa spiritual na bagay. Ito repas lima na pastor, in Jesus' name. Amen.
bring yung mga finest natin. After our closing prayer po, kung gusto mo gusto mo magpa-counsel, lagaw maulaw na mo. Gusto mo magpalihan, strip po sa tubangan, ipag-pray namin kayo sa ating mga beloved, mga prayer warrior, mga preachers po. Praise the Lord. Ang iagin nyo sa box po, yung dalawang box dyan, puti nga box ay sa ating TV program yan sa Channel 4. Then yung brown nga box ay dugang-dugang sa mga gastusan natin sa mga pinapatayo na chapel, marami kasi gastusan natin. Kaya ron kayo palanginan ng ating Panginoon. Mga pledges po yon. Itaas yung kamay at ang beloved Brother Dante makapayag. Ipag-pray po ang ating closing prayer para ampingan tayo ng Panginoon. Ayaw po mag-absent. As I said before, Wednesday, Friday, patuloy para tayo pagpalain ng ating malapayan. Hallelujah, Jesus. Praise God, praise the Lord. Agal piso po, beloved ordinary Pedro Andy Vinyas. Hallelujah. Tayo manalangin na mahal, mga muwi sa Ginoo, pasalamat. Hallelujah. Oh, labing gamahanan sa ngalan ng Kristo, God, as di setting sa kahaponon, ni balang tigong panimaho, mananatapos, ni nguri sapir, Ginoo. Salamat si mong gahom, si mong presensya, naghatag kalipay kadasig, si mong anak pagtambong, dahil sa suban sa mga bisita, Ginoo, ikaw nagpanalangin ni mga dalawa, si mong magkaloy, ikaw nagaliyok, sa mong taliwala, Ginoo, God, gikan sa pagsugod sa MC, sa bagdaig, sa Jepol, sa Solim, Ginoo, dagang kayong salamat, si mong gahom, si mong presensya, naghatag ni magkalipay, batag sa kanamo, Ginoo, God. Hallelujah, mong ikadawagan, si mong nagtestimony, inyo man ang paminawan kanunay ay mong proteksyon mong gahom nagabanta nagamping si mga anak salamat kay Ginoo nga sa kanunay nagproteksyon dahil Jesus bisan pa Ginoong Hesus aluiton sa beloved adult squad beloved children's squad singgutan youth choir beloved Jesus Pioneers and choir mga aluiton ikaw nagatiho Ginoo sa mga aluiton salamat sa presensya Ginoo God nga sa mo nabati mong gahom dahil Jesus bisan pa Ginoo hallelujah sa mga pagpasabot sa mapaghatag sa presento paghatag kanunay God pasabot yung mapaghatag mo itinublan sa tanang panalangin Ginoo
Bisan pa si mong pulong gidala si mong bus nga lagad. Hallelujah, Lord Jesus, salamat nga nagkatagbo sa tanan pinanan sa bistruang pinahanglan, ginugatudlo ka lamang sa kanunay. Hallelujah, magmagasunod si mong kababoton, Lord Jesus, yung sa kapunon, ginugad. Padahan kami naghahangyon ng amoyo, si mong propeta, mga pastor, evangelist, Waldris, Radal, Migi, Ginoo. Special kami naghahangyon ng amoyo, si mong magkaloy, ginonasahin man ikaw. Wala magkikimerang mahimo kung wala ikaw, ginugad. Ihata mo special na bigari sa panglawas, Lord Jesus, tibok lawas, ikaw maghat ng kapis kay kabaskog, si mga palawas samta may nagapaabot, si mong pagmalinugwayan mo, ang iyang kinabuhiwan, si tibok niyang pamilya, Ginoo. Hallelujah, Lord Jesus, bisa man oras agad kami naghahangyo. Una pag-ambos sa mga pastor, ginugad yung temporary pagpamauli, ginugad. Yun sa pagpipag-amping, pag-abot ni mga tigumanan sa pagpamauli. Hallelujah, mga presensya kalipay, kalinaw, gugma, mga proteksyon sa kadalanganan, ginugad. Ibalik mo kami sa tulog tigong, hallelujah, ban sa mga anak, wata mo magasimba. Yung saon, mga kiming tanan, kaya masawatan sa mga kamahalan ngalan, sarang sa Kristo. Amen. Amen. Bisyo po.